Minsan pa, kami po ay muling bumabati sa inyo ng isang malwalhati at mapagpalang gabi ng Huwebes Santo sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay hindi lamang sa mga kaanib ng iglesia, kundi sa ating mga kaibigan na nakikibahagi sa pagdiriwang at paggunita ng mahal na araw na sinasabi natin. Ay magalak po namin kayong muling inaanyayahan na sumama sa isang pagsamba ng pag-aawitan, pag-aaral at pananalangin na iuukol natin itutuon doon sa namatay at nabayubay doon sa krus, ang ating Panginoong Hesus. Nawa ang ating pagsasama-sama at pagsamba ngayong gabi ay magiging pagpapala at magbibigay ng kalakasang espiritual na ating harapin ang mga hamon ng buhay, lalong-lalo na sa panahon ng krisis na ating ginagalawan. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating serye. Pinasimulan natin ito kagabi na may pamagat na tema natin sa 4 na bahagi ng series na ito ay ang kahulugan ng krus sa panahon ng krisis. At kagabi ay nagkaroon tayo ng pasimulang pag-aaral sa kahalagahan ng krus. At ang unang dalawang mga pangungusap ni Jesus ay tinugunan ng dalawang krisis na ngayon ay ating hinaharap, ang krisis ng kasalanan at ang krisis ng kawalan ng tamang hustisya sa balat ng lupa. Ngayong gabi ay ating muling ipagpapatuloy ang dalawang mga pangungusap ng ating Panginoong Hesus upang kung magkagayon ay ating maunawaan kung bakit siya nagsalita at pinili niya ang mga pangungusap na yon bago siya malagutan ng hininga, sapagkat ang mga huling pangungusap ng isang taong matuwid na namamatay ay siyang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Inaanyayahan namin kayo ngayong gabi na buklatin ang inyong mga Adventist hymnal sa awit na Blessed Assurance, Jesus is Mine, sa pahina 289. Hymn number 289. Blessed Assurance, Jesus is Mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Year of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, lovers on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ang susunod at pambukas na awit ay ang ating theme song na ating pinili sa serye ng ating pag-aaral, Jesus Keep Me Near the Cross, 195. Hymn number 195.
Jesus, keep me near the cross. There are precious fountain, free to all the healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Hear the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Let me walk from day to day, these shadows stormy. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Tayo pong lahat ay manalangin. Maibigin naming Diyos na nasa mga langit, sa panahong mapanganib at ang aming mundo ay humaharap sa napakalaking suliranin na pandemic na aming kinatatakutan, sapagkat marami ang nagkakasakit, marami ang pumapanaw, natitigil ang maraming gawain, at ang aming pakikisama sa aming kapwa ay nagkakaroon ng limitasyon. Subalit ang aming makapangyarihang Diyos ay nakatunghay. Pinahihintulutan mo na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat nais mong matuto ang mga tao hindi lamang sa aming mga sambahayan, kundi ang aming bayan at ang aming bansa na magkaisa at magkaroon ng paninindigang magtiwala sa iyo. Sa gabing ito muli naming gugunitain ang ilang bahagi ng inyong paghihirap at pagdurusa doon sa Kalbaryo, nang ikaw ay mabayubay sa kadahilanan ng iyong pagsasakripisyo para sa amin. Salamat po na inyo kaming papatnubayan sa aming pag-aaral ng inyong salita. Gamitin po ninyo ang awit at mga awit na aming napapakinggan. Magdala itong muli ng pananabik sa amin na makaulayaw ka't sumunod sa inyong banal na kalooban. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. At pahintulutan po ninyo na buklurin kami ng inyong pag-ibig at maranasan namin ang kapanatagan at kapayapaan sa aming mga puso at mga sambahayan sa panahong aming ginagalawan, sapagkat hinihiling namin lahat ng ito sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago po tayo tuluyang dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabi,
ay aking hinilingan ang aking bunsong anak, si Neldon, ay marahil ay nagtataka ang ilan sa inyo na nanonood. Meron akong 4 na anak, subalit hindi nyo nakikita dito sa aming live streaming ang dalawa, si Nini, si Nelina, at si Aljo. Si Nini po ang in charge sa recording at humahawak ng mga gadget para maging live. Maraming salamat, Nini, dito sa bagay na ito. Si Aljo naman ang aming critic at sabi niya siya daw ang director. Subalit nagpapasalamat na magkakasama kaming lahat na gumagawa. At sana ipanalangin din ninyo kami, kagaya ng aming pagpanalangin sa inyo, na ang panahong ito, bagamat mapanganib, ay panahon na magiging pagpapala para sa bawat isa sa atin, sapagkat nagkakaisa ang sambahayan, nananalangin at tumatawag sa iyo ng taimtim, at ang aming bayan ay nagkakaroon ng pagkakaisa na magtulungan sa isa't isa. Kaya nga't hinilingan ko ang aking bunsong anak at kanya nga awitin ng isang popular na awit na luma. Ako po ay matagal na nangungulekta ng maraming mga old songs, gospel hymns. At isa sa aking mga paboritong awit ay awitin ni Dondon ngayong gabi. At ang pamagat ng awit na ito ay For All My Sins. It was His love for me that nailed Him to the tree, to die in agony for all my sin, for my own guilt and blame. The great Redeemer came, willing to bear the shame of all my sin. Oh, what a Savior is mine! In Him God's mercies combine. His love can never decline, and He loves me. To Calvary's hill one day, the Lord was led away. None else the price can pay for all my sin. He on the cross was slain, yielding His life in pain. He left the bitter stain of all my sin. Oh, what a Savior is mine! In Him God's mercies combine. His love can never decline, and He loves me. Was ever
Maraming salamat, Neldon, sa iyong pag-awit na inakampanihan ng aking minamahal at magandang asawa, si Leilani. Maraming salamat. Naway kasama namin kayo sa aming pag-aawitan at sa panahong ito, mula kagabi, ngayon, bukas, hanggang sa Sabado ng tanghali, ay aawit tayo ng mga awit na sa panahon na inawit na magpaalaala sa atin na ang Panginoong Diyos ay labis na nagmahal sa ating lahat. Akin po kayong inaanyayahan sa ating maikling panalangin sa pasimula ng ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na nasa mga langit, salamat po sa panahon ng ating sanlibutan ay mayroong panahon na gunitain at alalahanin ang kamatayan, sakripisyo at pag-ibig ng aming Panginoon doon sa Kalbaryo. Bagamat marami ang hindi nakakaunawa nito, maaari po bang kami na nagtitiwala sa inyo'y muli ninyong patnubayan ang inyong banal na Espiritu upang makita namin ang kahalagahan at ang malaking impluensya at ang resulta ng pagbabago sa aming mga buhay dahil ang Kristo'y nabayubay doon sa krus, may kapangyarihan kaming mamuhay na may kabanalan. Salamat po na maaari naming pag-aralan ang inyong mga salita ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil ay napansin ninyo na ang aming mga ginagawa rito ay bahagi ng ating pagsamba. Ay inaanyayahan ko kayo ngayong gabi na buklatin ang inyong banal na kasulatan sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, ang talata ay 16. Gagamitin ko ito na pasimulan ng ating pag-aaral ngayong gabi. Ang sabi ng talata, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Napakaganda ng talatang isinulat ni Apostol Pablo sa mga kaanib ng iglesia sa Kolosas na ang sabi niya, manirahan nawa ang salita ni Kristo sa inyo. Ginamit niya rito na ang salita ng Diyos ay parang isang nilalang natitira, maninirahan sa ating mga buhay, mamakakasama natin at permanente nang mananatili doon na magiging kabahagi ng ating buhay. At sabi niya rito, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa magitan ng tatlong bagay. Paano daw? Salmo, himno, at mga espiritual na mga awitin. Ako ay nag-asawa ng isang music major at lagi naming idinidiin sa aming mga music seminar na ang pamantayan ng musika ng Diyos ay malinaw na sinabi ko ano ang ating mga awitin sa ating mga pagsamba. Una ay mga salmo. Maaaring sabihin ninyo, yung ba yung galing sa Psalms? Marahil yun. Inaawit po ng marami yung mga ninigyan nila ng nota, yung mga naroon sa Psalms. Pag ako'y nagtuturo ng Hebrew sa aking mga estudyante, may mga awit akong galing sa Psalm na inaawit ng mga Hudyo nung kapanahunan pa ng ating mga Panginoong Yesus. Pero hindi ang ibig sabihin ng Psalm ay hindi lamang yung galing sa aklat na 150 na mga kapitulo, kundi ang ibig sabihin ay mga awit na ang mga lyrics ay nanggaling sa salita ng Diyos. Yun yung Psalms. Ikalawa na kategory ng mga awit na dapat nating awitin ay mga himno. Ito yung mga inayos ay mga metrical na mga pagkaayos na may dalang pabalita ng karanasan ng bawat naninang titiwala kay Kristo. At ang huli ay mga awiting espiritual. Ito yung mga personal na bunga ng ating mga karanasan sa pagpatnubay, pagpapatawad at paggabay ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayong gabi, nais kong pansinin ninyo na sa mga nakalipas na mga panahon, isinulat ang maraming mga awit. At isa sa mga awit na aking natutunan ay may pamagat na not the nails, but His love held Him there. Hindi ang mga pako
kundi ang kanyang pag-ibig ang naging dahilan kung bakit siya nanatili doon sa Kalbaryo. Mga kaibigan at mga kapatid, ngayong gabi, gusto ko pong idiin na ang Kalbaryo ay kagaya ng ating idiniin kagabi, ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig ng ating makapangyarihang Diyos na nasa langit. Ang ating paksa ngayong gabi ay aking pinamagatang ang krus at ang krisis sa tahanan at sa banal na kasulatan. Marahil ay medyo magtataka kayo. Kagabi may dalawang krisis tayong hinarap. At yun ay yung umbrella crisis na nararanasan ng buong sanlibutan. At ito ay ang krisis ng kasalanan at ang kawalang hustisya sa balat ng lupa. Ngayong gabi ay pag-aaralan natin ang dalawa pang krisis. At ito yung krisis sa ating mga tahanan, sa ating mga sambahayan, at yung krisis na paggamit ng salita ng Diyos sa maling kaparaanan. Aanyayahan ko po kayo na ating basahin ang ikatlong pangungusap ng ating Panginoong Hesus na itinala ni Apostol San Juan sa Kapitulo 19. Ang talata ay 25 hanggang 27. 19 ng Juan, 25 hanggang 27. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng mga kawal. Samantalang nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina, ang mga kapatid ng kanyang ina na si Maria, ang asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal, na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Doon sa Kalbaryo, mga kapatid, ay hindi napigilan na ang mga kaanib ng sambahayan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang kinikilalang ina dito sa balat ng lupa na si Maria, ay naroroon. Ang kapatid ni Maria ay naroroon din na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena na kapatid ni Lazarus at ni Marta ay naroroon. At naroroon din ang minamahal na alagad at yun ay walang iba kundi ang sumulat ng aklat na ito, ang Apostol San Juan. Ngayong gabi, naroon ang sambahayan. At nais kong pansinin ninyo, sa ating karanasan ay maraming mga nangyari sa sambahayan. Meron tayong tinatawag na immediate family. Naroon ang ama, ang ina, naroon ang mga anak. Meron din tayong extended family. Ano ito? Yung kasama ang mga auntie, uncle, mga lolo at mga lola, mga pinsan. At pagkatapos ay naroon yung mga kamag-anak at mga kaibigan o yung tinatawag nating adopted sa ating mga sambahayan. Meron ding mga sambahayan ngayon na tinatawag nating dysfunctional or broken. Now, pansinin ninyo na ang sumulat ng talatang ating binasa ay si San Juan. Yung mga talang yon na ating binasa tungkol sa paghahabilin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang minamahal na ina, sa minamahal na alagad, ay wala sa tala ng mga synoptic writers. Wala sa Mateo, wala sa Marcos, at wala sa Lucas. Ito'y nakatala lamang dito sa kinasihang mga pahina ng aklat ng Juan. Sapagkat si Juan, yung mga bagay na wala doon sa synoptic, yung mga bagay na hindi na isulat doon, ay kanyang inilagay upang kumplituhin ang tala tungkol sa mga mahalagang bagay na turo at bahagi ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Sa Kalbaryo, idinagdag niya ang pangungusap na paghahabilin sa kanyang minamahal na anak. Mula sa pagbagsak ng tao sa Genesis 3, ang dyablo ay sinisikap na sirain ang sambahayan. Pansinin ninyo, ang una niyang sinira ay ang relasyon ng mag-asawa na kinasal ng Diyos sa halamanan ng Eden. At ito ay si Adan at Eva.
Pagkatapos noon ay sinira niya ang relasyon ng mga magkapatid doon, si Abel at si Cain. Paano sinira ng diablo ang relasyon ng mga mag-asawa? Mula noon hanggang ngayon, nagkaroon ng mga tinatawag nating adultery o yung pagiging infidelity sa kanilang mga relasyon. At yung incest, yung pakikipagrelasyon sa kadugo natin o yung tinatawag na extramarital affair na ang may asawa ay nagkakaroon ng karelasyon na hindi niya asawa. O ngayon, napakalungkot, subalit ang mag-asawa ngayon ay pinahintulutan na ang lalaki at lalaki o babae at babae na sa tala ng Biblia ang pinahihintulutan lamang ay ang mag-asawa na lalaki at babae. Ito ang mga ginawa ng kaaway at resulta ng kasalanan sa ating mga sambahayan. May krisis ang sambahayan ng mga hindi lamang mga hindi naniniwala, kundi pati na rin sa loob ng iglesia ay nakikita natin ang ganitong mga pangyayari. Kanina ako ay nagsaliksik at nakasumpong ako ng isang article na aking pinag-aaralan. Ito'y isang research study na pinamagatang Family Styles of Management in Times of Crisis. So ngayong gabi ay nais kong ibahagi at doon ay nadiskubre noong may akda ng research na ito, Family Styles of Management in Times of Crisis. Particularly ang krisis na kanyang tinunghayan sa kanyang pag-aaral ay ang krisis na mayroong karamdaman ang isa sa kaanib ng sambahayan at paano tutugon ang mga kaanib ng sambahayan and how do we manage to face this kind of crisis in our lives. Ito ay particularly yung sakit sa atay at nagkakaroon ng panghihina at unti-unting kamatayan sa loob ng tahanan. May 5 nadiskubre na klase ng management style o sambahayan sa pagharap ng krisis. Unang-una, ginamit niya yung thriving family. Ano yung thriving? Yung nagsusumikap na sambahayan na na yakapin ang mga krisis at pagsubok at sakit na nararamdaman ng kaanib ng iglesia. O ito ay nangangailangan ng suporta ng bawat isa. Nagsusumikap na sambahayan. Ang sabi ay thriving family style. Ang ikalawa naman ay accommodating family style. Ano ito mga kapatid? Itong accommodating. Ang sakit, ang krisis na dumarating ay isang magandang pangangailangan na dapat tugunan ng bawat kaanib ng sambahayan. Ia-accommodate natin ito, kukup-kupin natin pati ang krisis upang ito ay matugunan ng tama at matulungan ang mga naapektuhan. Ang ikatlo na klase ng family management in times of crisis sa research na ito ay kanyang sinabihan o tinawag na enduring family. Ano ito? Itong enduring family ay meron silang pessimistic na pananaw o attitude na naaawa sa kanilang sarili o doon sa tao na naapektuhan sa kanilang sambahayan. Kaibigan, meron ba kayong krisis sa tahanan? May sakit, may kamatayan, may mga paghihirap, may mga nangyaring sakuna, nasira dahil sa mga hindi katapatan ng ama, ng ina, o ng kapatid, o ng sino man sa loob ng tahanan. Huwag tayong magkaroon ng pessimistic na pananaw. Ang ikaapat na style ng management in times of crisis, ang sabi niya, ay struggling family. Ano itong struggling? Yung nakikipagbuno, yung siya ay lumalaban at nagkakaroon ng tinatawag natin na mga disagreement sa loob ng tahanan. Uulitin ko, yung struggling ay nagkakaroon ng disagreement sa loob ng tahanan at yung panghuli ay tinawag ng may akda na the waiting family. Naghihintay na lamang kung ano ang magiging wakas at resulta ng krisis na nangyayari sa kanilang tahanan. Reactive at hindi proactive. Kaibigan, anong klase dito sa 5
ang iyong nararanasan kung dumarating ang krisis sa iyong tahanan? Ito ba'y bahagi ito ng sakit, adultery, incest, extramarital affairs? Now, sa mga anak naman at sa relasyon ng magulang, una, nagkakaroon ng favoritism. Sa banal na kasulatan, nakita natin yan, na inggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya dahil sa pagbibigay ng kanyang ama ng special attention at mga kaloob kay Jose. Ang tawag natin dyan ay favoritism. Sumisira ito ng ating relasyon sa ating mga kapatid at sa ating mga magulang. Or, nararanasan ba ninyo ang single parenthood? Or, meron bang divorce, separation, and remarriage na nangyayari sa inyong mga tahanan? Kaibigan, may krisis sa tahanan. At ito ay kasama na inadres ng ating Panginoong Hesus bago siya malagutan ng hininga. Ibinilin niya at ibinigay ang kahalagahan ng tahanan at ang pagkakaisa at ang pagsuporta sa isa't isa sa mga kaanib na mabubuhay kung aalis na at papanaw ang mga nangunguna. Alam natin, mga minamahal na ama at ina, ngayong gabi, na meron tayong tatlong malalaking role sa paggawa ng desisyon ng ating mga anak. Ano yun? Ang desisyon ng pagpili kung sino ang kanilang magiging Diyos at ano ang kanilang magiging pananampalataya. Mga magulang, hindi lamang tayo magpro-provide ng edukasyon at ng tahanan at ng mga kailangan at pananalapi na tutustos sa ating mga anak. Ang pangunahin nating role sa loob ng tahanan ay ang ating bigyan ang ating mga anak ng tamang patnubay na sila'y magdesisyon sa pagpili ng kanilang Diyos at relihiyon sa kanilang pagtahak ng kanilang buhay. Ikalawa, tayong mga magulang ay dapat pumatnubay, magpayo sa pagpili ng ating mga anak ng kanilang makakasama sa buhay o yung kanilang mapapangasawa at magiging mga kabiyak sa kanilang pagharap at pagtanda. At ang huli ay kinakailangang tayo'y tumulong sa ating mga anak sa pagdidesisyon ng pagpili ng kanilang vocation o magiging hanap buhay o gawain sa kanilang mga buhay. Kaibigan, doon sa krus, pinaalaala sa atin ng ating Panginoong Hesus ang kahalagahan ng sambahayan. Oo, ang krus ay nagsasabing ang sambahayan ay mahalaga sa ating Panginoong Hesus. Gusto niya na tayo'y umuwi at magkaroon ng pananabik na makasama silang lahat doon sa langit na bayan. Ito ang itinuturo ng banal na kasulatan para sa inyo at para sa akin. Kaibigan, may krisis ba sa iyong tahanan? Hahintulutan mo si Jesus na pumasok doon sapagkat doon sa krus, inadres ng ating Panginoong Hesus ang tahanan bilang isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristiyano. The cross is a marker that makes the boundaries of true principles of family management. Ano ang gagamitin natin? Yung tripod na ginamit ni Pablo sa 1 Corinto 15 ay kapitulo 13, ang sabi niya, pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Ito ang kailangan upang ang ating mga sambahayan ay magkaroon ng proteksyon. Now, dadako tayo dun sa ikalawang krisis ngayong gabi na bahagi ng ating pamagat, ang krisis sa banal na kasulatan. Inaanyayahan ko po kayo na buklatin ang inyong banal na kasulatan sa Mateo Kapitulo 27, ang talata ay 45 at 46. Mateo 27, 45 at 46. Narito ang ikaapat na pangungusap ng ating Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo. At sumagot ang buong bayan nagsasabi, pansinin natin, 45 at 47 ng 27 ng Mateo. Mula ng oras na ika-6 ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras na ika-9.
At nang malapit na ang oras ng ikasyam, ay sumigaw si Jesus na may malakas na tinig at sinasabi, Ele, Ele, lama sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ito ng ilan sa mga nakatira roon, nakatayo roon, ay sinabi nila, tinatawag ng taong ito si Elias. Napansin po ba ninyo? Ang ating Panginoong Hesus, nang siya'y nakabayubay doon sa krus, ay sumigaw ng isang talata mula sa banal na kasulatan. Ididiin ko, Christ was quoting scripture in His dying hour at the cross. Anong talata ang isinisigaw ng ating Panginoong Hesus? Isinisigaw niya ang isang paboritong talata ni David dito sa kanyang sa mga awit 22, ang talata ay 1. Nais ko po kayong anyayahan ngayong gabi sapagkat idinidiin ko ang isang mahalaga. May krisis sa paggamit ng salita ng Diyos. At ito ang isa sa nililinaw ni Kristo bago siya malagutan ng hininga. Marami ang gumagamit ng salita ng Diyos, pero mali ang paggamit nila. Mali ang kanilang pagkaunawa. At marami ang nagpapaliwanag na para bagang totoo ang kanilang mga ipinapaliwanag. 22, talatang 1. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo ka mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? Marahil ay nagtataka kayo. Maraming nagsasabi, at ako'y napapangiti pag ako'y nakikinig ng mga nagtuturo at nangangaral sa radyo man o sa telebisyon na nagsasabing nang si Kristo ay nabayubay sa krus, sumigaw siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito daw ay patunay na siya ay hindi Diyos. Maling pahayag, maling pagkaunawa, may krisis sa pagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Aking pinag-aralan ng mas malalim ang pangungusap na isinigaw ng ating Panginoong Hesus. Ang Psalm 22, ang buong kapitulo ay inaawit doon sa templo tuwing inihahandog yung morning sacrifice doon sa sanktuaryo. Anong ibig sabihin? Ito yung bahagi ng pagsamba at pag-awit upang tanggapin ng Diyos yung sakripisyo ng kordero na pinapatay at sinusunog doon. Kaibigan, nang ito ay gamitin at isigaw ng ating Panginoong Hesus, ay hindi sinasabi niyang hindi siya Diyos. Hindi yon ang punto ng talata. Kaibigan, nagkakamali tayo kung gano'n ang ating pagkaunawa. Nang si Kristo ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ginagamit niya ang talatang yaon para i-claim na siya ang katuparan ng Mesiyas na isinisigaw ni David na anak na magiging Panginoong Hesus na may bahagi sa kanya. Ang krisis ng pag-aaral at pagpapaliwanag ng banal na kasulatan ay dapat nating maunawaan. Sa krus ay nilinaw ito ng ating Panginoong Hesus. Naranasan niya na siya ay pabayaan ng Diyos. Marahil ay nais kong ating pansinin sapagkat yung pangungusap na yaon. Gusto ko pong idiin kung ano ang kahalagahan noong pangungusap na isinigaw ng ating Panginoong Hesus doon sa krus na sinabi niyang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit sumigaw ang ating Panginoong Hesus ng ganoon? Nang 12:00 ng tanghaling tapat, siya'y sumigaw. Pansinin ninyo mga kapatid, ang sabi niya ay, bakit mo ako pinabayaan? Kaibigan, meron tayong term na ginagamit at nais kong pansinin, si Kristo lamang ang nakaranas ng karanasan ng impyerno. Now, ano yung impyerno? Now, sa ating mga Adventista ay ang impyerno ay darating pa lamang pagkatapos ng 1,000 taon, parurusahan ang diablo at mga anghel na naghimagsik at ang mga taong hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan at lumaban sa ating Panginoong Hesus at tumanggap ng tanda ng hayop. Yun ang impyerno na lugar. Subalit,
ang idinidiin ng impyerno sa banal na kasulatan ay complete separation from God. Kaya nga't ng tanghaling tapat na yaon, kung babasahin ninyo ang tala sa Desire of Ages, nagdilim sapagkat itinalikod ng Diyos ang kanyang muka, ang kanyang presensya ay iwinidraw doon sa kanyang anak na naroong naghihirap at nabayubay doon sa krus. Kaibigan, ito'y naranasan ng ating Panginoon Hesus. Ang completely separated, ito yung bahagi ng kabayaran ng kasalanan na i-withdraw ng Diyos ang kanyang presensya sa kanyang sinisinta at pinakamamahal na anak. Kaibigan, ngayong gabi, naranasan ito ng ating Panginoong Hesus. Ang krisis ng di tamang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay marami ngayon. Marami ang sumisigaw, nagtuturo, subalit mali ang kanilang mga turo. Si Jesus na lang nakabayubay doon sa krus ay hindi niya sinasabing, hindi ako ang Diyos. Hindi. Ang sinasabi niya doon ay tunapad ko ang mga salita na nagsasabing ako ang Mesiyas, ang tagapagligtas na nagmula sa Diyos, mula sa walang hanggan. Pansinin ninyo ang pangungusap na idiniin na ni Ellen White at nais kong basahin sa Desire of Ages. Ganito po ang kanyang isinulat. Christ was treated as we deserve, that we might be treated as He deserved. He was condemned for our sins, in which He had no share, that we might be justified by His righteousness, in which we have no share. He suffered the wrath which was ours, that we might receive life which was His. Ngayong gabi, the cross provides a way how to use scriptures as a source of strength and endurance when we are in pain and we are in crisis. Anong itinuturo sa atin ang sumigaw ang ating Panginoong Hesus doon sa krus? Tinuturuan kanya, tinuturuan ako, tayong lahat mga kapatid, na gamitin ang banal na kasulatan na pagtagbigay ng kalakasan para tayong magtiis hanggang sa wakas at tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang Diyos ay labis na nagmamahal sa inyo at sa akin. Ngayong gabi, ang ating pag-aaral ay dalawa lamang. Ididiin ko ang dalawang simpleng katotohanan na ating pinatnubayan ngayong gabi. Una, nang sumigaw ang ating Panginoong Hesus at ihabilin ang kanyang minamahal na ina kay Juan Revelador, kaibigan, may krisis sa ating mga tahanan. Subalit, wag na nating pagsisihan o tayo'y magkaroon ng remorse dahil ang ating tahanan ay broken o dysfunctional ang ating mga tahanan. Hindi ito ang nais ng Diyos na ating tingnan. Gusto ng Diyos na pagyamanan natin ito at tayo'y magtiwala sapagkat kagaya ng kanyang sinabi, kabahagi tayo ng isang mas malaking tahanan. Ikalawa, nang sumigaw si Kristo na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay kanyang itinuturo sa iyo na gamitin ang banal na kasulatan upang tayo'y magkaroon ng kalakasan at ng tibay ng loob na harapin ang bawat mga karanasan ni pinahihintulutan niya sa ating mga buhay. Kaibigan, ngayong gabi, ikaw ba, ako ba, ay nagkakaroon ng mga kahirapan sa inyong mga tahanan? Hinihiling ko, dalahin natin ang ating mga tahanan, ang ating mga anak, ang lolo, ang lola, ang mga auntie, uncle at sino paman, isama natin sila sa dalangin sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gamitin natin ang salita ng Diyos na mabisang instrumento na nagpapatunay na siya'y di niya tayo iiwan at mananatili tayo na kasama niya. Inaanyayahan ko ngayong gabi sa pagtatapos na muli nating awitin ang ating theme song, Jesus, Keep Me Near the Cross. 195.
Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang naming Diyos na nasa mga langit, sa isang oras ng aming pag-aawitan, pag-aaral at pananalangin, ay lumapit kayo sa amin at aming nadama ang inyong presensya sa mamagitan ng inyong banal na Espiritu. Salamat po ng inyong salita ay buhay, makapangyarihan, bumabagot, nagbibigay ng pag-asa na maaari naming panghawakan sa aming paghihintay sa inyong muling pagbabalik. O Panginoon, mapanganib ang panahong aming kinabubuhayan. Ang paligid ay nagdadala ng mga pabalita at ng mga panganib na maaaring magkaroon ng sakit, sakuna sa aming mga tahanan. Subalit nagtitiwala kami na kagaya ng aming pinag-aralan, mahal mo ang aming mga tahanan. Aming inilalapit ang bawat tahanan. Alam po ninyo ang mga suliranin, hamon, at mga pagsubok na aming mga nararanasan. Marami ang mayroong mga suliranin sa mga mag-asawa. Marami ang may mga suliranin sa mga anak. Marami ang mayroong mga suliranin sa mga kamag-anak. Subalit nilalapit namin ito. Buklurin po kami ng inyong pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Magkaroon kami ng Espiritu na nasa aming Panginoong Hesus. Ang Espiritong nagpapatawad. Ang Espiritu na nagbibigay ng pagkakataon na magbago ang aming mga kasama sa loob ng tahanan. Amin ding inilalapit ang aming mga pag-aaral ng inyong salita. Kung minsan mali ang aming pahayag sa inyong salita, ang aming pansariling pangunawa lamang at yung aming idea, ang aming ipinapasok, hindi ang tunay na kahulugan ng inyong mga pangungusap at mga salita sa Biblia. Patawarin po ninyo kami. Pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin. Panabikan naming muli ang pag-aaral ng inyong salita bukas hanggang sa Sabado at makita namin ang mas mahalaga pang bahagi at panukala na nais ninyo na aming maranasan sa panahong ito. Iligtas po ninyo ang aming mga sambahayan sa krisis na aming kinakaharap bilang mga sambahayan, lipunan, bansa at bilang sanlibutan. Magkaroon nawa ng pagkakaisa ang bawat tahanan na maghanda hindi lamang sa ganitong mga sakuna, kundi maghanda na sumalubong sa inyo sa alapap ng langit ng bawat isa sa amin. Bawat kaanib ay mayroong pagkakataong tumanggap ng pagpapala at buhay na walang hanggan, sapagkat hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyo na naging kabahagi namin sa aming pag-aaral ngayong gabi at pag-aawitan. Kayo'y muling aming inaanyayahan bukas ng gabi. Ibahagi po ninyo at i-share ito sa inyong mga kaibigan, kasambahay, at mga kakilala hindi lamang dito kundi sa abroad upang sila'y mapagpala ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.